Mga pasila na ako pala si Pasti PASDY Pasit. Ngayon nasa harapan naman natin ang number 646 mula sa Pop Animation line ng My Hero Academia. Isa siyang exclusive Funko Pop, pero yung meron lang tayo ngayon is yung special edition sticker. Yung ibang variants nito is yung Big Apple sticker, and I think meron ding Big Boys Toy Store na sticker. So sa harapan yan, all for one sa isang side, all for one sa likuran, yung mga ibang Funko Pops na actually na-review na natin lahat. Tokoyami na lang yung hindi. So hinantay na lang natin yung Tokoyami, and yung last nating na-review is yung regular variant ito. And sa isang side, all for one. Sa taas, all for one. Sa baba, all for one. So yun mga pasilan, painitan nyo. Pasok, may wag ng ruler na putokol. Diba? Nabubulol na ako. So yan, dahan-dahan lang natin. Kagaya ng mag-unbox natin sa iba pa mga Funko Pops na ginawa natin sa likuran. Sa ilalim pala, dun lang natin bubuksan para safe sa mga crease. And kung bago pa kayo sa ating channel, huwag nyo kakalimutan pindutin yung subscribe button, notification bell para lagi kayo update kung may bagong tayong video. So, yan, gusto ko yung ganitong klase ng window, yung dalawang separate na na case, na insert pala. And boom, yan mga pa sila, na-unbox na natin si All Might. Si All for One with 10 or basta yan yung sa kamay niya. Ito yung yan yung naglaban sila ni All Might, 'di ba? Yan yung niya, yung parang power niya is yung nakakapagnakaw siya ng quirk, or kaya niya mag-manifest ng ibang klase ng mga quirk. So ayan, masyado madilim. Ayan. So tingnan naman natin yung details, kasi yung details ng ulo ni All for One is, I think it's similar to the previous All for One. Yung sa ulo. So let's not go into detail dun sa ulo. Ngayon, may mga Funko Pop talagang mga pasilan na minsan na may ganito. So residue yan ng mga glue na pinandidikit nila sa Funko Pop. So yan, wala nga perfectong Funko Pop gaya na lagi ko sinasabi. And salamat ulit kay Edwin Sor Alcantara, Ed. Kasi pinahiram na naman niya tayo ng Funko Pop mula sa My Hero Academia line. So yan, wala na tayong problema sa My Hero Academia na Funko Pops. Lagi tayo meron pag may bagong dating, kasi andyan si Ed. So yan, same with the details before do sa regular na All for One. This one is having the helmet. So, naka-mask siya. So, alam kong may paparating na All for One na unmask. So, yun yung mas malupit. Yun yung pinaka-hinahantay ko sa lahat ng variant ng All for One, kasi it's the most detailed one. Basta, ilalagay ko na lang yung picture. So, ayan, di ba? Sobrang lupit. And ngayon, let's now go into detail dun sa articulation sound, kasi halos same lang naman yung detail ng ulo. Ayun. So, medyo mahina lang yung articulation sound yung mga pasilang, pero it's okay. So, ayun, gusto ko pa rin yung yung ginawa nila dito sa helmet na parang shaded siya, kasi nga 'di ba? May tint kasi nga naka-helmet siya. So ito hindi yan paint ng hindi yan mask na parang yung sa luchador. Ito ay helmet. So siya, tinted yan, kaya ganyan yung itsura niya. And ito you can see meron pa rin mga vents, and may mga dito may mga tubo, kasi it's to help All for One breathe. And ito ang ngipin ni All for One, yung puti-puti na yung mga pasilan. And nasabi ko dun sa previous video ko, hindi to tae nagtimpla lang ako ng milk tea. So may milk tea yan kasi kami, yung milk tea licious. So ayan, nagtimpla ako ng milk tea. So ayan yung pruweba. So yari ako sa nanay ko, nagtimpla na naman ako ng walang paalam. So ayan, ito mga pasilan, this is a variant na naka-mask pa rin. And halos pinagkaiba, gaya nga sabi ko kanina. Ayan. Sa mga hindi nakapanood ng last video ko, nasabi ko doon na yung author ng manga nga ng My Hero Academia is a big fan of Star Wars. Kaya pansin nyo, di ba? Parang Darth Vader lang yung dating na may machine dito na sa kanyang ulo na tumutulong sa kanyang paghinga. And ngayon, let's go into ito lang talaga yung pinaka nag-iba mga pasilan. Bukod sa posing, kasi yung All for One na previous is yung para siyang tinotaunt niya parang taunting yung pose niya, di ba? Parang inaasar niya si All Might na, come at me bro, parang ganun. So ngayon, ito naman yung pinakabagong detail dito sa variant na ito is yung kanyang kamay na mala tendrils yung datingan, di ba? Parang lang, kamay ni Carnage or ni Venom, di ba? So you can see mga pasilan, these are dark painted siya. So madilim siya, but there is some shadowing going on here mga pasilan. You can see na pag sinagad siya ng ilaw is nag-iiba yung paint niya. May shading na nangyayari. It's because it's not just made of one color. So parang ginagawa kasi nila malamang dyan is may primer, tapos meron pang yung main na pintura, kaya ganoon yung nangyayaring effect. So nice detail right there. Hindi siya yung solid lang yung kulay kahit anong gawin mo. So ngayon, itong mga details na itong mga guhit-guhit na yan, it's para siyang parang pinapakita dito na part na ng katawan ni All for One yung quirk na, 'di ba, yung sa laban na ni All Might. Kung hindi niyo pa napapanood is makikita niyo doon na panoorin niyo na kung hindi niyo pa napapanood. Pero napanood niyo, 'di ba? Paano napapansin niyo na tuwing nagta-transform yung
yung kamay ni All for One is nakikita nyo na parang may mga muscles na lumalabas. So this just denotes na parang ano nga, nagiging part na ng katawan ni All for One yung quirk na, which is sobrang nakakatakot. Imagine, kaya niyang gumawa ng kahit anong quirk, or kaya niya mag-manifest ng kahit anong quirk, diba? So nakakatakot. And as with the previous All for One mga pasilan, same pa rin yung shading and same pa rin yung paint na ginamit nila dito sa kanila, sa dress, sa suit ni All Might, and yung mga lukot-lukot details na nasabi ko before. So ayan, and sa ilalim, licensing ni Funko. So I think that's enough for this Funko Pop. So ngayon it's time to measure the size of All for One. So ang regular size ng mga Funko Pops 3.75 inches. So I think pasok na pasok si All for One, considering na malaki siya. It's almost 4.5 or I think 4.5 inches. So ngayon, let's take a look sa isa pang All for One. So ayan, pinag-compare ko sila side by side. Now, i-compare natin siya sa kanyang nemesis, sa kanyang pinakakalaban, si All Might. So ayan, wala na ako ibang Funko Pop ng My Hero Academia kasi nga nag-quit na ako sa ibang lines. Actually, binibilang ko ngayon yung mga Funko Pops na meron ako, less than 30 na lang sila. So ayun, sa susunod nating video mga pasala, i-explain ko kung bakit ganun yung nangyari. So okay, mag-alala, hindi ako mag-quit. Nag-stream lang ako. May mga pinaghahandaan kasi tayo mga bagay. So sa susunod na video ko na yun i-explain. And gamit pa rin natin yung bago nating lighting setup. So kung napapansin nyo, it's much better than the lighting setup that we had before. Kasi before, di ba, pag nilalapit ko yung Funko Pop sa nagkakaroon ng shadowing, ngayon wala na. Kasi salamat nga uli kay Gab kasi solid itong lighting setup na gamit natin. So yun mga pasilan, I'd give this Funko Pop a 9 out of 10. 9 out of 10 kasi kung naalala nyo, yung regular na variant is 8 out of 10. 9 out of 10 to kasi yung susunod talaga na lalabas is I think more than 10 pa nga yung ibigay ko kasi sobrang lupit yung details. And yun talaga yung malupit na, yun yung climax na nung fight nila yun. Naglalabas sila ng mga 100% to, mga ganun na kanilang lakas. So yun yung pinakahinahantay ko. So sana magkaroon tayo nun. Ed, alam mo na Ed. So yun lang mga pasilan, I hope like this video. Huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, subscribe. Follow me on all my social media. Kasi huwag nyo kakalimutan pindutin yung subscribe button, yung notification bell para lagi kayo updated pag bago tayo video. And yung mga pasilan, comment nyo naman sa baba kung ano pa sa tingin nyo dapat mga variant na iba pang My Hero Academia villains na meron. So ako gusto ko magkaroon ng variant yung Dabi. Kasi feel ko meron pang pwedeng gawing variant yung Dabi. And yung mga iba pang League of Villains, sana magkaroon pa. And yung mga yung Mafia, Chisaki, yung kay Kai, basta yung kay Overhaul, yung mga kagrupo niya, sana magkaroon pa ng Funko Pop. So ilang mga pasilan, plus Pasti, P-A-S-T-Y, Pasti, paalam!